This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. If you believe that God had blessed you, give Him the best cup offering today. Hallelujah. We bless your name, Lord God. You are the reason why we're here. We will worship you. We will glorify your name. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. We're still alive today. Buhay tayo dahil sa Diyos. Amen. Maraming din nakarating dahil ulan. But you know what? This day is our divine appointment with God. Amen. At alam natin na hindi tayo ng Diyos papupuntahin dito na wala tayong makukuha at mararanasan. Amen. Amen. That is why I am so grateful and I'm so thankful to God because He will going to do something powerful in our midst. Amen. Yes, Lord. Tinakda ng Diyos ang araw ng pananambahan upang tayong lahat ay mapagpala. Di na kailangan ni Lord ng blessing kasi siya yung source ng blessing. Tayo ang kailangan. Amen. Kaya kailangan tayong pumunta. Yes, Lord. Iba sa inyo, galing pa sa Cavite, malayo. Yung iba, galing sa malayo. You know what? God will not disappoint those who trust and believe in Him. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. And if you want to receive something from the Lord, expect from God. Believe that the Lord will going to give you something powerful. Hallelujah. Amen. If you are sick, receive your healing right now in the name of Jesus. If you are confused, just receive the peace from the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, Lord. Whether in good times as well as in bad times, we will give thanks to the Lord. Amen? Amen. We Yes, will thank Lord. God. Hallelujah. Thank you. Sinagot ang prayer natin o hindi, no problem. Because we know that God is with us Yes, Lord. and we are forever grateful to Him. Hallelujah. Yes. Sing with us as we worship the Lord. Hallelujah. Let's worship Him. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. Sing it to the Lord. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. We praise your name, Lord God. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. Yes, Lord. You did not wait for me. Cry out. To cry out to you, but you let me hear your voice calling me. Share it, church. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful. I'm forever grateful For the cross. for the cross. I'm forever I'm grateful forever grateful to you that you came to seek and save. Forever grateful. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful I'm forever grateful for the cross. for the cross. Declare it. Lord, I'm forever grateful to you.
This time we will sing the song from the bottom of our hearts, thanking God for all His goodness and mercy upon our lives. Oh, we worship your name. Lord. You did not wait for me to draw near to you, But you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. Everybody sing to Him. I'm forever grateful. Yes, Lord, to you. Forever grateful. I'm forever grateful. Especially for the For cross. the cross. I'm forever grateful. Worship the Lord To you. that you came To seek and save. I'm forever grateful. I'm forever grateful to you. Yes, Lord. I'm forever grateful Forever grateful for the cross. Sing it, church. I'm forever Grateful, Lord, to you that you came to seek and save. For the last time, I'm forever grateful to you. forever grateful. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful, Lord, to you that you came to seek and save the that lost. you came, that you came to seek and save the lost. That you came, declare it, church, To seek and save the lost. We're forever grateful to your name, O Lord. We're forever grateful for your goodness and your mercy. Forever grateful for your faithfulness. We're forever grateful, Lord God, for the life, for the salvation. Forever grateful for the cross. Shout hallelujah! Yay! Hallelujah! Just stay in the presence of God today. Oh, we bless your name, Lord. Maraming mga tao kinakalimutan si Lord. God is not their priority. Tumingin ka sa simbahan, sa kasabungan, mas marami na sa sabungan, konti lang sa simbahan. Why? Because people are ungrateful. But at the end of the day, pag sila dumating na sa dulo ng kanilang buhay, wala sila magagawa, sa Diyos pa rin sila pupunta. Today, you're in the right place because you're in the presence of the living God. This is the right place for every person living on earth. Can we lift those holy hands to God? And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came. Seek and say. Let me hear the people of God sing to Him. I'm forever grateful. I'm forever grateful to you. I'm forever
Hallelujah. For the cross, I'm forever grateful to you Yes, Lord. that you came to seek and save the lost. That you came, Say it. Seek and save the lost. One more time, that you came, to seek and save the lost. We are the lost people, but now we're found. Hallelujah. Hallelujah. Lahat na nagpapasalamat sa Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Woo! We are forever grateful. Forever grateful, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to worship God today. Praise God. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord, the Most High! Ang buhay na Diyos na pupurihin natin at sasambahin sa mga sandaling ito. We will celebrate the goodness of Open up your God! hands, all your people, and shout to the Lord with a voice of triumph. Amen! We bless you, good Jesus. Hallelujah! Yay. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, with the pain in the offering. Blessed be your name. Yeah. Every blessing, yes, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say,
Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name, Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Let your name be blessed by your people, oh God. Blessed be the name of the Hallelujah, Lord Jesus. Blessed be your glory. You give and take away. You give and take away, Jesus. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give And take away. oh yes, Lord. You Give and we thank you, take away. Jesus. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Oh, we bless your name, Lord Blessed be God. your name. We bless you with our clap offering. We bless you with our speaking of worship, with our shout of thanksgiving sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng pinaka-the best naming pagpupuri at pagsamba sa mga sandaling Hallelujah. ito, O Diyos. Blessed be your name, Lord God. This is the day that you've made. Yes. Yes. Itong buhay na taglay namin ay sa'yo. Yes. Ikaw ang may-ari nito, Panginoon. Kaya lubos-lubos ang aming pagpapasasalamat, Lord God. Yes, Father. Dahil sa mga sandaling ito, narito kami, nagsasama-sama, nagpupuri, Panginoon. Amen, Lord. Hindi kami nabubuhay dahil sa kakayahan namin. Hindi kami nabubuhay dahil sa mga ginagawa namin sa araw-araw, kundi lahat ng yun ay dahil sa kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Ito ang katotohanan na dapat ay hindi namin hahayaang na mawaglit sa aming isipan. Ang buhay na ipinapamuhay namin, Lord God, itanda ng iyong kabutihan at katapatan sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Lord. Sa awaiting bulig, ay Panginoon, tuloy-tuloy na kami ay magpapasalamat, magpupuri, sasamba sa iyo, Panginoon. Church, let your eyes, let your mind, let your spirit be fixed upon the King of Kings and Lord of Lords right now. This is a holy place of worship. Thank you, Lord. Oh, we bless you, Lord God. Oh, we bless you. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Yes, Lord. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've
known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, Lord, and all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Think about every moment that God is so good. All my life you God is have so been faithful. so good. That every moment na halos bibitaw ka pero nandyan siya. Every breath that Hawak-hawak I am tayo. able, Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. of the goodness All my life, O Lord. In all my life you have been faithful. In all my life, Jesus, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all our lives, Jesus. In all my life you have been faithful. Lift up your hands to the Lord who deserves our worship right now. Release your praise and worship. Your best and best and worship, Jesus. Oh Lord, I will sing. we declare your goodness right now, Lord Jesus. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness, Lord, is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness
your name, Jesus. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Yes, Lord. He never change. Amen. We change, Yes. but God never change. Amen. Yes, Lord. Even if we become faithless, He will remain faithful. Amen. Oh, what a God. Yes, Lord. I just want all who are here to worship the Lord. Oh, we worship. Can you lift those holy hands and just worship Him? Yes. Lifting up of hands is simply acknowledging that He is good. He is worthy to be praised. Yes, Lord Hallelujah. God. Yes, we worship. We exalt you, Lord. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lahat na nakaranas sa pag-ibig ng Diyos, sing it to Him. All my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing, declare it together, of the goodness of God. Hallelujah! Lord. Hallelujah. Kung naniniwala kayong ang Diyos ay mabuti, sumigaw ng Hallelujah! Ah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we give you praise! Oh, Sumisigaw tayo dahil masaya tayo dahil ang Diyos natin ay buhay! Lord. Gumagawa, kumikilos! Jesus. May ginagawa ng Diyos para sa atin at may gagawin siya sa araw na ito. Hallelujah! Praise your name. May call on Mami Cora to lead us in a word of prayer. Praise God. Yes, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Ang Diyos naming sinasamba ay buhay. Hallelujah. Buhay magpakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kami ay buhay dahil sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity to worship you, Lord God. Salamat, Lord, dahil naririto kami upang purihin ka, sambahin ka. Lord, yung katapatan mo po sa amin, Panginoon, ay malaking ebidensya, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Anumang mga hadlang, Panginoon, upang hindi kami makadalo sa umaga ito. Salamat dahil naririto kami na pagtagumpayan namin kung anumang mga hadlang na ito, Panginoon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is our divine appointment sa iyo, Panginoon. Karapat-dapat lamang na ang araw na ito ay ialay namin para sa iyo lamang. Dahil, Lord, yung kabutihan mo, yung mga pagpapala mo, yung protection mo sa amin, kulang pa ito, Panginoon, na yung araw lang na ito ang binigay mo sa amin. We worship you, Lord. Lord, napaka-ingrato namin pag ganon, Panginoon. Lord, salamat dahil naririto po kaming lahat. At narito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon Diyos. We praise you, Lord. We honor you. We glorify your name. Salamat, Lord. Maging sa umagang ito, Panginoon. Lord, Hallelujah, Lord. ang aming worship celebration ay inaalay lamang namin sa iyo, Panginoon. Maging sa mensaheng aming maririnig, Panginoon. Lord, gamitin mo po si Pastor as your vessel, Panginoon, yung word na iyong gustong ipahatid sa amin sa umagang ito ay marinig namin through Him, Panginoon. Use Him mightily for your glory, Lord. And open our eyes, ears, ang mga spiritual senses namin, Lord, yung heart, yung mind, pati yung soul namin. Buksan mo po, Panginoon, ito upang
malaya naming matanggap kung anong mensahe mo sa amin sa gabi ito, sa umagang ito, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord. Let your words, Panginoon, ay mag-manifest sa amin upang kami as lalong lumakas, mabuild, Panginoon, ang aming espiritu, Panginoon, upang makita, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na wala pang nakakakilala sa iyo, na ang buhay Kristiyano ay yung buhay na binago mo, Panginoon Diyos. Lord, let our life shine, Panginoon, sa mga taong nasa dilim pa, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord, mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Ino-offer lamang namin sa iyo, Panginoon. Be glorified, Panginoon. Be glorified sa amin sa umagang ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maluwalhati, Lord God. We thank you, Lord. We honor you. We worship you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Sound check. Okay, good morning. Welcome sa ating mga visitors. Mayroon pa ritong first timer? First time. Sir, first time? Pwede po tayong tumayo. At i-welcome po natin ang ating kapatid. Sir, welcome ha. Welcome. First time, nandiyan pa sa likod. First time. Hi ma'am, good to see you. Dito yung mga anak. Palakpakan naman natin sila. Praise God. AFCCI, welcome yan. Okay, you may be seated. Thank you very much. At today, salamat tayo sa Panginoon, kasi biglang umulan, Salamat sa Diyos. At pagkatapos ang napakahabang init, ngayon naman, taglamig na. Okay, so today, ako po ay mag-share sa inyo. At ang ating topic ay pinamagatang The Greatest Treasure in Life. Okay? The greatest treasure in life, dalawa yan, Brother Julius. Pwedeng ito, pero merong isang treasure, okay, na kapayapaan lang. Walang pera dito, pero napakapayapa mo. Pag nandito ka, medyo takot ka kasi maraming humahabol sa iyo. Okay? So, okay. So, the greatest treasure in life, to begin with, let us define what is treasure. Mahalaga, maintindihan natin, ano ba pag sinasabing treasure? Ano ba siya? Okay? Sabi po sa dictionary, it is a quantity of precious metals, gems, or other valuable objects. Ito po ay definition na kung saan pinapakita sa atin yung ating mga example siguro dyan, alahas. Okay, basta valuable object. Another meaning of treasure is something of great worth or value. Ito naman, pwedeng tao, pamilya mo, trabaho mo, karir mo, at higit sa lahat. Okay, yung iyong sarili. Okay, pwedeng sabihin mo sa katabi mo, love yourself. Okay, marami sa atin, puro bigay lang sa iba. Yung sarili, napapabayaan na. Okay, so, this is the meaning of treasure. Now, what the Bible says about treasure? Ang Biblia may sinasabi rin. Sabi ng Bible, sa Matthew 6:19 to 21, do not store up for yourselves treasure on earth, where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal. So ang mga treasure dito sa lupa, pwedeng, ang sabi rito, may mga tanga, may mga kalawang, at higit sa lahat, may mga magnanakaw. Okay? Sabi ng Lord, sabi ng Bible, but store up for yourselves treasures in heaven. So mayroon palang treasure sa lupa, mayroon din treasure sa langit. Okay? So today, dahil naka-attend kayo, narinig nyo, uy, mayroon palang dalawang klaseng treasure. Ang treasure sa lupa, nawawala.
Maalala ko yung matanda, ang mga matatanda kasi noon, hindi nagbabangko. Di sila nagbabangko. Ang ginawa nila, inipon nila yung kanilang pera. Minsan, sir, binabaon. Meron ganun binabaon sa lupa. Di sila nagbabangko. Ang problema, nung gusto niya nang kunin, dahil yung kanyang lagayan, Brother Julius, ay hindi sealed. Parang kinain ng tanga yung anay. Naku, ang laking problema. Nung kanya nang kukunin kasi marami na, inanay. At yan po ay hindi nagsisinungaling ang Biblia. Totoo po yan. Today, mayroong bagong treasure. At treasure, ang sabi rito, treasures in heaven, na kung saan ang mga tanga, ang mga kalawang, ay hindi ito kayang sirain. And where thieves do not break in and steal. Hindi kayang nakawin. Now, listen carefully. Malalaman nyo sa araw na to kung saan, ano ang treasure mo. Bakit? For where your treasure is, there your heart will be also. Mga kapatid, malalaman nyo kung ano ang treasure mo sa buhay na to. Kasi kung saan naroon ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. Kaya mapapansin nyo, may mga tao hindi na natutulog. Sila ay nagkakasakit na. Bakit? Ang focus nila, kumita ng maraming pera. Ang kanilang treasure ay ang pera. Makinig mabuti, hindi masama ang kumita ng pera, kailangan natin yan. Pero kung ang pagkita ng pera, kaya tawagan natin dyan, hanap buhay. Ang problema, pag nagkasakit ka na, hindi na buhay ang hanap mo, hanap patay. Dalawa yan So the moment you do a living, gusto mo mabuhay, maghanap buhay ka, pero wag naman umabot sa mamamatay ka. Now, tingnan niyo mabuti. Ano ang iyong kayamanan naroon ang iyong puso? Lilinawin ko pa. What you treasure defines your, number 1, priority. Kung ano ang iyong kayamanan, doon mo pinofocus ang iyong priority. Kaya pag sinasabi natin, Sunday is for the Lord. Pastor, di muna ako makapunta. Bakit? Kasi priority ko yung ganito That's your treasure. You need to be careful. Because, sabi rito, pag ang treasure mo ay hindi treasures of heaven, ay naku, mawawala yan. Pangalawa, it defines your focus. Kung ano ang iyong treasure, doon nakatingin ang focus mo. Pangalawa, your time. You are willing to invest time. Why? Because that is your treasure. And lastly, effort. Buong lakas binibigay mo. Ngayon, ako ay pinadala ng Diyos sa inyo sa araw na ito para bigyan kayo ng kaisipan. Yung bang pinaghihirapan mo, yung bang pinaprioritize mo, yung bang pinagugulan mo ng oras at ng lakas, yan ba ay panglupa o panglangit? You have to make a choice today. Pastor, pwede ba sabay? Pwede, pero hindi pwedeng pantay. Ulitin ko pwedeng sabay, pero hindi pwedeng pantay. Dapat may mas mataas sa dalawa. And that should be treasures in heaven before you have treasures on earth. Hindi pwedeng treasures on earth bago treasures in heaven. Puro pasakit po yun. Do you understand it now? So your priority, your focus, your time, even your effort, doon may lalagay. Kaya nga inyo na ang 6 na araw, bigay nyo sa Diyos ang isa. Now, what is the greatest treasure in heaven? Because we're speaking about heaven today, hindi ko na-explain yung treasure sa lupa. Alam na natin pare-pareho yan. Yung sa langit ang pag-usapan natin. Okay lang? Okay, here we go. The greatest treasure of the Father. Ang Diyos ang Diyos pinag-usapan natin. Ano ba kayamanan ng Diyos? The greatest treasure of the Father is none other than His Son. Isa lang ang kayamanan ng Diyos.
Kaisa-isa lang yun. Walang kapantay. At ito yung walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. He is the greatest treasure of the Father. His only begotten Son. Kaya pag sinasabi mong anong kayamanan ng Diyos, isa lang, ang kanyang bugtong na anak. Walang pakialam si Lord sa mga bagay sa libutan. Bakit? At the end of the day, in 2 Peter chapter 3, lahat ng bagay sa mundong ito susunugin. Okay? Now, punta tayo. In Romans 6:23, for the wages of sin is death. Okay? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Teka lang. Dahil sa kasalanan, lahat ba nagkasala? Lahat. Pari, pastor, bishop, shopee, whatever. Lahat. Everyone sin. Kaya walang karapatang humatol ang bawat isa sa atin, sa kapwa natin. Try nyo sundin, gayahin nyo ako. Ganon ka, Arlene. Ganon. Si Benny naman nakahalata, nakaganon. Ganon lang. Ilang daliri ang tinuturo mo? Ilan ang katutok sa'yo? Oh. 3. Sabi ng asawa ko, 4. Hindi ko alam kung paano. Look at me now. Madali tayong mag-point. Makasalanan yan. Pero hindi mo nakikita, 3 daliri nakatutok sa'yo. Alam niyo ba, mayroon sa psychology, pag galit ka sa ginagawang kasalanan ng isang tao, kasi yun din ang ginagawa mo. Nasasalamin mo ang sarili mo sa kanya. Kaya galit na galit ka. Bakit? Kasi yun din ang ginagawa mo. Ang magnanakaw daw ay galit sa kapwa magnanakaw. Yan ang sabi nila. So, before you point a finger to somebody, remember, mayroon 3 nakatutok sa iyo. So, lahat nagkasala, anong kabayaran? We are talking about spiritual. Ang kabayaran, kamatayan. There are 2 kinds of death. Number 1, physical death. And everybody dadaan sa physical death. And there is what we call spiritual death. Anong spiritual death? Eternal separation from God. Where? In hell. Now, makinig ha. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Walang ibang pwedeng makapagligtas sa atin kundi ang kaisa-isang kayamanan ng Ama na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Anong ginawa niya? Yung kanyang kayamanan buong buo binigay sa atin bilang gift. Bilang kaloob. Para pag ikaw ay tumanggap sa Kanya at iyong tinanggap ang kayamanan ito, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Wow! Today, we discover ang kaisa-isang kayamanan ng Diyos Ama ay ginawa niyang regalo, ibinigay sa makasalan ng tao, and there was an exchange. Anong exchange dito, Brother Julius? Ang isang walang kasalanan ay naging kasalanan at ang mga makasalanan katulad natin ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. That is the greatest treasure in life. It's not money, it's not influence, although it's good, but it will not last. Now, you know now, 2 kinds of treasure, parihas, pero hindi pantay. Mas mataas dapat ito. Now, ibinigay sa atin. Tandaan niyo mga kapatid, pag binigay sa'yo, pwedeng hindi ba rin mapasayo hanggat hindi mo tanggapin. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, hell, but have it everlasting life in heaven. Himayin natin. John 3:16, palagi naririnig. Anong meron dyan, Brother Julius? Number 1, there is a greatest love. For God so loved the world. Kapatid, mahal ka ng Diyos kahit palpak ka. Pagkitanong katabi mo, pumalpak ka na ba? Oh, may narinig ako, sobra, dami. Now, even if you fail, even if people hate you,
Tandaan nyo, yung greatest love na to is unconditional, immeasurable. Ito ho ay hindi ito nagtitingin, ay, hindi ka graduate ng college, hindi ka makakapasok. Hindi ho ganun. Itong love na to, greatest. God so loved the world, unconditional. And this is part of the greatest gift. Pangalawa, the greatest gift, He gave His only begotten Son. Alam na natin, sinong greatest gift ng Lord? His begotten Son. Number 3, the greatest invitation. Whosoever, ang kahibaan lang nito, Brother Julius, hindi ito pinipilit. Yung marami nagsasabi sa iba, yung mga iba pinipilit, no, hindi. Mayroon na ba kayong binigyan ng regalo, pinilit nyo, tanggapin mo naman to, tanggapin. Walang ganun, di ba? Mayroon ba nagbibigay sa inyo ganyan, namimilit? Hindi kayo namimilit. Ganun din ang Diyos. Today, andito ako para ipakita sa inyo, mayroong dakilang pag-ibig. Kung hindi mo mahanap sa tao, nire-reject ka ng tao, mayroong Diyos na hindi nagre-reject sa'yo. Pangalawa, mayroong Diyos na handang magbigay ng regalo at iniimbitahan ka niya. Para ano? Para dalhin ka sa greatest destination, which is everlasting life in heaven. Palakpak para kay Lord. I'm so grateful. Kaya kanta natin, I'm forever grateful. Bakit forever? Because kahit mawala ako sa lupa, pagdating ko sa kabilang buhay, magpapasalamat pa ako lalo. Bakit? Alam ko na kung saan ang destinasyon ko. Today, the moment you die, alam mo ba kung saan ka pupunta? Pagdating mo sa langit, pagbukas sa'yo ng Diyos ng pinto, tatanungin ka, bakit kita papapasukin? Malakas ang loob ni Wendell magsabi, Lord, palpak ako sa lupa. Marami akong pagkukulang, maraming kasalanan, pero mayroon akong isang ginawa na nagsasabi ang Biblia, tinanggap ko ang dakilang regalo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ako malakas ang loob na magsabing, papasok ako sa kaharian ng Diyos. It is not about palpak. It is not about ang laki ng kasalanan. Hindi yun ang gusto ng Diyos marinig. Ang tanong ng Diyos, tinanggap mo ba ang regalo? Kasi yung regalo na tatanggapin mo, yung regalo na yan ang magbabago ng destinasyon mo. May kakwenta ko sa inyo, okay lang? Alala mo yung magkabilaang magnanakaw? Yung kriminal? Sa cross, naalala niyo ba yan? Yung iba parang hindi nyo nakakaya. Alala niyo ba? 3 yun, di ba? Tama, Wendell? 3 yun. Sa kanan, sa kaliwa. Ang problema, wala nakalagay na pangalan sa Bible. Ang hirap naman tawagin ito, magnanakaw A, magnanakaw B. Kaya mapangahas ang mga Katoliko, nilagyan nila ng pangalan. Patulan na natin. Si Histas at si Dimas. Yun ang kanilang tawag. Pero sa Bible, wala talaga yun. Okay lang, payagan natin, Brother Nilo. Histas na lang sa kaliwa, si Dimas sa kabila. Para mabilis natin maano. Okay, now. Look at me now. Pareha silang makasalanan. Habang nakapako silang 3, humirit itong si Histas. Kung ikaw talaga ang Diyos, iligtas mo ang sarili mo, idamay mo na kami. Pambihirang nakapako na lahat, tatakas pa eh. Nung simula, sabay sila. Sige na. Pero nung huli, lumabas yung unang word. Alala mo yung first word? Ama, patawarin mo sila pagkat di nila alam kanilang ginagawa. Narinig ni Dimas. Sabi ni Dimas, ibang klaseng tao to. Si Histas tuloy-tuloy pa rin. Sige na, ligtas mo na kami. Si Dimas ngayon, sinaway siya. Tayo, karapat-dapat sa atin to kasi mga magnanakaw tayo. Pero itong isang ito, walang kasalanan. Jesus, alalahanin. Hindi niya sinasabing isama, alalahanin na lang. Bakit alam niya siya makapunta eh? Alalahanin mo ako pag naghari ka na. Sumagot si Lord. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Grabe! The first recipient of the salvation is not a good man. It's not a holy man. But a criminal. Yung katabi mo, di pa naman criminal yan. So, ibig sabihin, pagkasabi sa katabi mo, ang laki ng pag-asa mo. Sundan natin si Dimas. Sir, sundan natin si Dimas. Namatay ba si Dimas? Namatay kasi lahat ng pinako sa krus, patay. Pag binaba, patay.
Alam niyo ba, pag pinako sa krus, kailangan pagbaba, patay. Bakit? Pag buhay yun, patay ka nyo sa emperador. Kaya ginawa si Kristo, sa halip na babaliin ng kanyang mga pa, inulos na lang sa gilid para matiyak na patay. Now, sundan natin si Dimas. Sabi ni Lord, isasama kita sa paraiso. Ibig sabihin, si Dimas napunta sa langit. Ito na ngayon, pagpasok. Parang, okay lang, itutuloy ko ang kwento. Pagpasok niya, nagulat ang lahat. Bakit? Kakaiba, G, yung kanyang damit. Because he is the first person who received salvation and the first person who received the salvation and the washing of the blood of the Lord Jesus Christ who first entered heaven. Kakaiba damit niya. So sinalubong siya ng mga naroon. Siguro, ang ganda ng damit mo. Siguro ang bait-bait mo sa lupa. Si Dimas hindi makapagsalita kasi sunod-sunod ang sabi. Siguro ang banal mo, siguro ang bait mo, kasi grabe ang ganda ng damit mo eh. Naintriga sila. Sabi ni Dimas, kasi huwag ka na magsalita, ang ganda talaga na, grabe. Ang banal siguro nito. Bakit? Iba yung damit niya sa damit natin. Why? Because yung mga nauna roon, di pa nakaranas ng salvation. Sa wakas, nakapagsalita rin. At ang sabi ni Dimas, sige, ikaw na. Anong masasabi mo? Ito siya. Sa lupa, isa akong magnanakaw. Sabi ng iba, teka lang. Hindi ito lugar ng mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw nasa baba. Ano pa? Kriminal din ako. Naku, naloko na. Para may nagkamali yata rito. Sinabi niya ang kasalanan niya isa-isa. Pero bandang huli, sabi niya, nung hinatulan ako ng kamatayan sa sobra kong kasamaan, death penalty sa cross, may nakatabi akong pangalang Jesus. At ang sabi ko, alalahanin mo ako pag naghari ka. At ang sabi niya, ngayon din isasama sa paraiso. Ang dahilan ba't ako nakapasok? Dahil kay Kristo na namatay sa krus para sa akin. Kapatid, maari ngayon, marami kang mga tinatagong kasalanan, marami kang kahinaan. Minsan, parang ayaw mo na magpatuloy na maging Kristiyano. No. There's a greatest love. Unconditional. That love will not measure how sinful you are. Sa Lord, simple lang mahal kita maging sino ka man. Greatest gift. The greatest treasure. And He's inviting you today. At ano pa? Para magbago ang destination. Now, God's assurance if we receive His greatest treasure. Ano bang assurance? Romans 8:31 and 32. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Pag tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo ang greatest treasure, anong una? Anumang pagsubok at haraping problema sa buhay na to, kayang-kaya mong mapagtagumpayan. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen. Pangalawa, He who did not spare His own Son. Hindi niya pinagkait ang kanyang greatest treasure. Bagkus, binigay niya, He gave Him up for all of us. How will He not also along with Him graciously give us all things? Palakpak para sa Panginoon. Kaya hindi sa atin imposible na mapagpala. Hindi sa atin imposible sumagana. Bakit? Narito na sa atin ang greatest treasure. Kung binigay ng Ama ang kanyang greatest treasure na si Jesus, ibibigay din ng Diyos lahat ng pangangailangan natin kasama ang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin. Everybody clap your hands to the Lord. Hallelujah. Kaya dapat malinaw sa atin. Hindi naman tayo nag-church, hindi naman tayo mananampalataya, nakakaintindi tayo ng ating pinapaniwalaan. It is one thing to know the truth, and it's another, the most important thing, to experience the power of the truth. I've resigned from my previous job, 2009. Ngayon, 2025. Ang sabi ng iba, hindi ka mabubuhay pag pastor ka. Hanggang ngayon, buhay pa naman ako. Buhay pa ba ako? O, diba? Ang sabi ng iba, wala, hindi ka mabubuhay. Ang mga anak ko, nung ako nag-resign, isang
elementary, isang high school. Paano makapagtapos ng college? Pumunta kayo sa bahay, meron sila mga kwadro doon. Graduate sila ng college pareho. What's my point? Kasi binigay ng Diyos, tinanggap ko kasi sa iyo regalo. Ngayon, pag nandyan na sa iyo ang greatest treasure, imposibleng hindi kanya ibibless financially. Hindi naman sa sobra-sobra. Tama-tama lang. Okay? Now, what shall we do now? To keep that treasure, what shall we do now? Number one, remember our Creator. Pagkasabi sa katabi mo, remember your Creator. Hindi ka nag-exist. Kyle, hindi ka nag-exist dahil gusto mo. Nag-exist ka dahil gusto niya. Your mother, your father they are just instruments. Malinaw? Instrumento lang sila. Pero hindi sila ang source mo. Ang creator mo, kaya nga tumingin sa akin, ang creator ay walang iba kundi ang Diyos at tayo ay kinreate sa wangis at larawan niya. Napakaraming nilikha ang Diyos, billions, countless. But God created a masterpiece and that masterpiece is none other than man and that man is you. Kaya nga, ang ganda eh. Anong gagawin mo? Kasi creation ka lang, malinaw rin, di ba? Creator, creation. He is the source. You are just a creation, and for you to live, watch me now, for you to live, you must be connected to the source. Tama, sir? Sir, kahit bago pa yung cellphone mo, oras na magra-run out na yan ng baterya. Huwag mo sabihin sa akin, iPhone 17 yan. Pag ang iPhone 17, Wendell, walang baterya, lobat, it is good as nothing. Mabuti pa yung analog. At least, mayroong power. So, anong kailangan mong gawin, sir? I-charge mo. Saan? Sa source. Iba sa inyo dyan, pagod na. Mga pagod dyan. Pagkita yung katabi mo, lobat ka ba o full battery? Yung iba parang hindi pa nag-gets, nag-iisip. Ano yung ibig sabihin? Pag lobat ka, tingin sa akin, gaano ka mang kahusay, malulubat at malulubat ka. Bakit? Hindi ka source. Si Lord hindi malulubat. Bakit? Siya ang source. Today, alam mo nang gagawin. Pag nanghihina ka, na-frustrate ka, di mo alam ang gagawin mo, mayroon ka nang mapupuntahang source. Remember your Creator. Remember your Creator in the days of your youth. Before the days of trouble comes and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Makinig kayo mabuti. Natatawa ako sa iba, brother, Diyos walang oras magsamba sa Diyos. Bakit? Masaya sila sa mundo. Di nyo ba alam, darating ang panahon, mawawala na yung gana mo. Gusto ko mag-swimming palagi. Gusto ko mag-basketball. Ngayon, it's all in the mind. Tatalon pa lang ako, pagbaba. Tagilid na. Samantalang dati. Bakit? Mawawala kasi yung hilig mo. Darating ang panahon, sasabihin mo, I find no pleasure. Marami nag-invite sa akin, Pastor, punta tayo sa lugar na to. Napakaganda ng mga beach doon. Sabi ko, mayroon bang tulugan? Pastor, beach yung pupuntan, tulugan ang hinahanap mo. Kasi mas gusto ko lang matulog. Anong tawag dyan? Yan ay mga senyales. Di ba? Magbabasketball pa ba tayong dalawa? Hindi na. Hanapan mo ako ng masarap na tulugan. Paggising ko may sabaw. Hallelujah! Bakit? Kasi wala ka na. Ang sabi naman sa akin, Pastor, umakyat tayo 500 steps. Sabi ko, do you wanna kill me? Ba't ako akyat ng 500 na steps? Pastor, kasi nandun sa taas ang pinakamaganda. Picturean mo na lang pagbaba. Ba't ako akyat? That's my point. Watch me now. Manghihina tayo. Stephen,
hindi ka magiging ganyan forever. Tingnan mo ako, minsan naging kaedad mo ako. Payat ako noon. Malakas, masigla. Walang tiyan. Kahit anong tago mo, mabuti itong kaibigan ko, hindi nagkatiyan. Wala talaga. Bakit? Mag-change lahat. Mga girls, grabe ang figure ng Coca-Cola. Coca-Cola body. Ngayon, Coke-in can na. Yung iba, 1 liter. Straight. Why? You will find no pleasure. So, ano kailangan mong gawin? Remember your Creator. Every time. Watch me now. Bigyan ko ng idea. Pag ikaw ay may problema, anong sabihin mo? I am not the source. Why should I magiging stress ako? Bakit ko problemahin to? I am not the source. I have a source. Yan ang ibig sabihin ng remember. Hindi yung, ay, may Diyos. Hindi yon. Ang ibig sabihin ng remember, palagi mong alalahanin, hindi ikaw ang source. He is the source. You are sick, He is your physician. You need money, you are not the source. He will just give you ideas, He will give you the strength, and He will give you the opportunities. Malinaw? Pagka nandun ka na sa problema, balikan niyo to. Remember your Creator. Pangalawa, remember our Creator. Bakit kailangan? Remember Him before the silver cord is severed and the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring and the wheel broken at the well, and the dust return to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Hindi ko na isinama yan. Mayroon pa sa taas, bagong mabungi ang mga ngipin. Ngayon, kaya mo pang kumagat ng baka na hindi masyadong na pressure cooker. Pero darating ang panahon. Darating ang panahon. Ano sabi? I-pressure cooker mo yan hanggang makalas. Kasi pag hindi makalas, hindi na rin ako matutunawan. Darating yan. Bago man labo ang iyong mata. Sir, di ba dati hindi ka nakasalamin? Ba't ka nakasalamin ngayon? Labo na eh. See? Pero dati hindi ka nakasalamin. See? Hindi ka pa nagkasalamin? Magsasalamin ka pagdating ng araw. That's the truth. Hindi ka rin dati nakasalamin. What's my point? Bakit kailangan mo siyang alalahanin? Manghihina ka eh. That is why I'm sharing with you the greatest treasure. Kasi pag natanggap mo ang treasure, mapalad kayo, prinsesa kayo, mga bata pa. Bakit? Narinig nyo na to. Ako, medyo late na. Narinig ko, 50s na ako. Sayang! Pwede bale. Ganon talaga buhay. Treasure God and the things of God. They're the only one that counts. Ano raw ang iyong iti-treasure? Una, remember your Creator. Pangalawa, i-treasure mo ang Diyos at ang mga bagay sa Diyos. Bakit? Tanungin niya ako, bakit? Ito ang sagot. Meaningless. Meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Anumang kalaki ang bahay mo, pagkamatay mo, iiwan mo yan. Ang iba magkatayo ng bahay, 5 floors. Pag 70 na siya, saan siya titira? Sa garahe. Di na siya makakat. Pagdating pa lang ng unang hagdan, babalik na siya. Bakit? Rayoms. Rayoma. See? Watch me now. You build a house. Ang laki-laki ng house mo. Pag inilibing kang, kailangan mo lang naman ilang sentimetro.
Big house, big expenses. Kasi pag naglinis, di mo na kaya, mag-uupa ka. Look at me now. Everything is meaningless. You're influential today. The moment you die, after 3 months, people will forget you. Kaya kung may asawa kayo, mahalin yung misis nyo. Pastor, inaway ako palagi. Mahalin mo na yan. Bakit? Mawala din yan. Everything will be gone. It's meaningless. May sports car ka 7. Di mo na pwede sakyan pare-pareho sabay-sabay. Isa lang. Mayroon pa pabiling 6. Itulong mo na lang sa mga nangangailangan. Watch me now. Pag lahat gagamitin mo sa sarili mo, sayang. Kung may extra ka, gamitin mo sa iba. Bakit? Ang pinaka-legacy na pwede mong iiwan, yung mga bagay. Hindi pinag-usapan magkano ang pera mo sa bangko, pinag-usapan ilang buhay ang natouch mo. Meaningless. So, paano hindi magiging meaningful ang bagay? You treasure God. You treasure God and the things of God. And this is it. That is why I always make sure, sa isang taon, 52 Sundays, I never skip even a single Sunday. Why? Because I am treasuring God. What shall we do? Know and do the whole duty of man. What is it? Living our lives according to God's law. Sabi ng Bible, here is the conclusion of the matter. Conclusion eh. Fear God and keep His commands or commandments. For this is the whole duty of man. This is the whole duty of all mankind. Ang tao, kung buhay ka ngayon, you are a creation of God, you only have 2 main duty. And what is it? Fear God. When you speak about fear God, you respect, you give reverence to God. Dalawang klase yung takot. Isa, Brother Max, takot. Isa, takot. Ang takot, dahil may kasalanan. Ang takot, dahil rumirespeto. Ano pa? Keep His commandments. Ano ibig sabihin? You make His commandment your guide. Pag napunta ka sa isang kalalagayan na kung saan tinutok siyang gumawa ng kasalanan, balikan mo ang kautusan ng Diyos. Bakit? Ang sino mang sumusunod sa kautusan ng Diyos, kailanman hindi mapapahamak. And this is the whole duty of man. Number 4, remember that one day we will face God and will give account on the day of judgment. There is a day that is called judgment. There's a day of reckoning. There's a day of judgment. Look at the Bible. Ecclesiastes 12:14. For God will bring every deed into judgment. Lahat ng ginagawa natin, dadalhin at ating pagsusulitan sa Diyos, including every hidden thing. Nakatago. Ano nakatago? Whether it is good or evil. Kasi mga tao mababait, at pag sila, Brother Jules, sabihin mo, uy, ginawa ba ito? Huwag mo sabihin. Secret lang yan. Huwag mo nang sabihin. Pagdating ng judgment, lahat ng mga ginagawa mong kabutihan, kahit hindi alam na maraming tao, ibubunyag ng Diyos yan. Para ano? Para parangalan. At mayroon naman nakakatakot, ma'am, na isa. Okay, ano naman nakakatakot na isa? Yung mga nakatago mong walang nakakaalam, ibubunyag din ng Diyos yan sa bandang huli, sa day of judgment. At yan ay hindi maitatago. That is why, anong kailangan mong gawin? Obey His commands. Fear God. Respeto sa Diyos. Ano ba? Keep His commandments. Lakaran mo ang salita ng Diyos. Bakit? Nalulungkot ako sa iba eh. It's so easy for them to destroy people. The reputation of a person. Maganig kayo ha? Maganda ito. Maraming mga chismosa, at ngayon ko napatunayan, mas maraming chismoso kaysa chismosa. Mga marites,
Pag babae, tolets naman. Pag lalaki, tolets, anong latest? Tingin sa akin. Maraming mga tao, mabilis silang manghusga. Alam nyo, kung may marinig kayong naninira sa isang tao, makinig ha, pag may narinig kayong naninira sa isang tao, huwag nyo agad paniwalaan. Agree, ma'am? Kasi, mayroon bang naninira na sisiraan niya ang kanyang sarili? Siyempre, sisiraan niya yung kanyang sinisiraan at bidang-bid ang kanyang sarili. Para hindi ka magkamali sa judgment mo, pakinggan mo yung naninira, pakinggan mo rin yung sinisiraan. Pag narinig mo na sir yung dalawa, tsaka ka mag-decide. Problema sa iba, hindi pa narinig yung sinisiraan, nagalit na sa sinisiraan. Ang tawag sa iyo, mangmang. Bakit? Kasi yung sinisiraan, yung pala yung walang kasalanan, nadamay ka pa. That is why sa akin, sa tanda ko na to, maraming lumalapit. Pastor, si ano, ganyan yan. Okay. Pastor, naniwala ka ba? Hindi. Why? Di ko pa siya narinig eh. Hintayin mo ha. Lahat ng sinasabi mo sa kanya, sasabihin ko dun. Pastor, wag. Malama, ikaw may kasalanan. Ang bilis ko lang mahuli. Bakit? Punto per punto, lahat na sinasabi mo, sasabihin ko sa kanya. Bakit? Kasi nagpapakampi ka sa akin. Pastor, huwag mo sabihin kasi baka ganito, ikaw may kasalanan. Kasi kung tama ang sinasabi mo, hindi ka matatakot. Sige, Pastor, sabihin mo. Tatanungin ko, ano sabi ni ganito? Ganito ro kayo, ganito. Oo nga, Pastor, kasi ganito. Okay, alam ko na. Kaya sa akin, ano mang sabihin mo, hindi ako nakikinig, hindi ako naniniwala hanggat di ko marinig yung inakusan mo. That is what we call fair judgment. Tago o hayag, i-reveal ng Diyos. Conclusion. All things, the treasures in this world are temporal. Hindi talaga siya permanente. But our eternal true treasure is the Lord Jesus Christ from God the Father, our Creator. To fear and keep His commandments is what matters most in this life. If you have Jesus in your life, you have the greatest treasure in this world. He is our greatest treasure in life. Kaya lahat ng may relasyon sa Panginoon, ikaw na ang pinakamapalad na taong nabuhay sa balat ng lupa. Kung agree ka, palakpak para sa Diyos. That is why I am blessed. Not because I have money, not because I have mga material na bagay. No. I am blessed because I have the greatest treasure in life. Every day. And then pagdating alin ng problema, palagi kong tinatandaan, I am not the source. He is the source. Kaya napapansin nyo, hindi ako masyadong stress. Mukha ba? Hindi, di ba? Bakit? Alam ko eh. Pagkasabi sa katabi mo, ikaw, alam mo. Anong sabi? Okay, now, do you have Him in your life? Nandiyan na ba si Kristo sa buhay mo? That's the question. Nandiyan na ba? Dapat nandiyan na para wag kang ma-stress. If not, praise God, ganda ng ano natin. Merong ano, if not, do you want to receive Him today? Gusto mo ba, anak? Sarap nito, no? Lalabas kayo rito, dala-dala mo ang treasures, the greatest treasure in life. Just a simple testimony. Ako po ay talagang takot humarap sa buhay eh. Mahina ako sa pressure. Pagka problema na, mayroon akong ugali, dati ito, may ugali ako na parang ayoko ng problema eh. Gusto ko, happy lang. Hindi naman pwede palang happy lang. Kahit sabihin pa ni Enrile, gusto ko happy ka, hindi kaya talaga eh. Okay? May problema talaga eh. But when I received the Lord Jesus Christ,
nagbago. Ngayon, ang problema sa akin, vitamina na. Because I found out, problems, difficulties, trials, and troubles forces you to grow. Ang maganda lang, pag may problema, pag may pagsubok, alam mo sino kakampi mo. Do you understand it now? Do you want to receive Him today? The greatest treasure in life. Do you want to receive Him today? Pwede, Pastor? Pwede. Sabi sa John 1:12, but as many as received Him, who is He? Jesus. To them, sa mga tumanggap regalo to Wendell, di ba? Kailangan tanggapin. Gave He power. Power to overcome, power to endure, power to become victorious, to be the sons of God. Ay, pag tinanggap mo pala si Kristo, bibigyan ka niya ng kapangyarihan, bibigyan ka ng karapatan, maging anak ng Diyos. Even to them that believe on His name. Hindi lamang tanggapin, kundi sampalatayanan na simula sa araw na to, nasa akin ang greatest treasure, the Lord Jesus Christ, and no matter what happened, kakampi ko siya, kasama ko siya, at magtatagumpay ako sa lahat ng laban sa buhay na ito. Hallelujah! Everybody clap your hands to the Lord. As I end, if you have Jesus in you, your life is more than enough. Pag sinasabing more than enough, hindi ka na nakadepende kung meron o walang pera, hindi ka nakadepende kung anong sitwasyon, hindi ka nakadepende kung anong environment na saan ka naroon, kasi si Kristo kahit sa gitna ng bagyo, nakakatulog. And that is what I'm trying to tell you today. Kahit sa gitna ka ng bagyo, kaya mong matulog. Yung kapayapaan na meron ka sa gitna ng bagyo, hindi kayang maapektuhan. Ito, Brother Diyos, maganda hindi kayang apektuhan yung kapayapaan na meron ka. Hindi kayang apektuhan ng nararamdaman mo, ng emosyon mo kung anong meron ka. Bakit? Kasi na-overwhelm, na-overpower ng kapayapaan ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, the peace of God that passeth all human understanding. Ang kapayapaan ng Diyos lagpas saan? Sa kayang isipin at unawain ng tao. At pag meron ka nandyan sa iyo ang greatest treasure, that peace of God will guard your hearts and it will guard your minds. And you will live. Ang pinakamasarap, no? Every day na lumilipas, isang hakbang palapit sa kamatayan. Sino rito ang gusto pang gumising bukas? Yung iba di na nagtaas. Mukhang suka. Tingin sa akin, Taas ang kamay ng sinong gusto pang magising bukas. Taas ang kamay. Okay. Okay. Gusto pa? Ito naman ang pangalawang argumento. Sino ang gusto pa magising bukas? Ito ang pangalawa. Pagising mo bukas, isang hakbang palapit sa kamatayan. Gigising ka bukas. Ngayon, kung hindi ka magtaas ng kamay mo, hanggang ngayon ka na lang. Ngayon, kung gusto mong gumising bukas, nandun yung kamatayan, pagising mo kinabukasan, humahakbang ka palapit sa Kanya. Pastor, ano tong choices na to? Isa lang ang choice, mamamatay ka. Ayaw mong gumising bukas, pasukat ka na kagad, tsaka kung anong klaseng kahoy. Pag gusto mong gumising bukas, palapit sa kamatayan. So what's my point? Kasi walang permanente dito. So I want you now, because Pastor, temporary pala dito, ano gagawin ko? Always perform at your best. If you're a husband, be the best husband to your wife. If you're a wife, be the best wife to your husband. If you are a child, if you are a son, you're a daughter, be the best son and daughter to your parents.
If you're a businessman, then be the best businessman ever. Do your best. G, pwede mo bang pakita yun, nak? Ecclesiastes 9:10. Dito na ako mag-end. Kasi nasa atin ang greatest treasure. Anong kailangan natin gawin? Ecclesiastes 9:10 as we end. Tingnan nyo, ha? Ganda nito, mga kapatid, eh. If you have Jesus in you, your life is more than enough. Now, what are we going to do? Paano tayo, pastor, mabubuhay? Ito ang sabi ng Bible. Whatever your hand finds to do. Anong ginagawa mo, sir? Kahit ano? Do it with all your might. Nag-aaral kayo. Mag-aral ng mabuti. Huwag lang makagraduate, huwag lang makatapos, huwag lang makapasa. Kailangan top 1. Nag-house of franchise ka, dapat top 1, top earner. Igulong mo na yan. Kung kailangan, igapang! Kasi, do it! Ha? Oh, si Benny, top seller. Top 3. Oh, gawin mo top 1. Habol! Bakit? Do it with all your might. Bakit? Alam mo, hindi ka permanente dito. Do it with all your might. For in the realm of the dead, sa daigdig ng mga patay, where you are going. Saan ka papunta? Sa daigdig ng mga... Bakit tayo mabanggit? Sa daigdig ng mga... Kaya buhay ka pa, gawin mo ang pinaka-the best mo, Wendell. Gawin mo. Bakit? Because in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Dahil nag-immerse kayo sa house of franchise, do your best. Nag-aral kayo, do your best. Everything, you do your best. Kaya when I preach the word as if it is my last. Kasi itong preaching na to, naka-record sa langit. Para pagdating ng judgment, makikita niyo, makikita niyo, bakit? Because I do my very best. Last na to eh. Eh, paano pa sa next Sunday? Andiyan ka pa ba? Di ko alam eh. Pero pag nandyan pa ako, si Pauli, I do my best in everything I do. Why? Kasi at the end of the day, if you do your best, it's not to impress people, but it is to reward yourself. If nobody will notice the best thing that you do, at the end of the day, you just stop your shoulder and say, good job. Reward ko yan sa sarili ko. Hindi yan para sa inyo. Itong mensahe na to, para sa akin, hindi para sa inyo. Good job. Malinaw? Malinaw? Huwag kayong magsayang. Pag binigyan kayo ng opportunity to do something, do it with all your might. Why? Because in the realm of the dead, where you are going, you are going. Mayroon kang destiny. What's your destiny? The realm of the dead. That is why if you do something, do it with all your might. Do it with all your ability. The best. Nakakalungkot yung iba pag nagtrabaho, papalagyan mo ng ganito. Eskwalado ba yan? Tingnan nyo yung mga hindi tumingin ng eskwalado. Pag eskwalado, ganun lang. Ang gagawin niya, yung katawan niya, adjust niya. Pastor, eskwalado. Bakit naging eskwalado? Kasi tinabingin niya rin katawan niya. Sa akin, hindi pwede ang pwede. Pwede na yan, Pastor. Hindi. Dapat pwedeng pwede. At the end of the day, this message is for you. But first things first, do you want to receive the best treasure in life? Sa inyo na mga nakareceive na, pero hindi nyo na-enjoy, ngayong araw na to, mag-i-enjoy tayo. Amen? Stand up and let us come to the Lord. G, give me some music. Tayo lahat, pikit. Yuko natin mga ulo. Sa mga tumanggap na sa Panginoong Hesus, hindi nyo masyadong na-enjoy. Bakit? Di mo pa narinig itong mensahe. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, binigyan tayo ng karapatan at kapangyarihan para maging anak ng Diyos.
Sino tong Diyos na tinutukoy? Diyos na may likha ng langit at lupa, may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang ating tatay sa langit. And His greatest treasure is none other than the Lord Jesus Christ. Ang Diyos hindi maramot. Di niya pinagkait. Sino? Ang greatest treasure, binigay. At ng pagbigay, walang bayad. Bakit? Gift. And we receive Him. We believe Him. And we put our faith on Him. And today, He changed our destiny from hell to heaven. From desperation to celebration. From nothingness to fullness. This is who we are. We're so blessed. Hindi lahat sa araw-araw na buhay natin piyesta. Minsan may tagtuyo. Pero okay lang. Bakit? It's not about tagtuyo. Hindi piyesta, hindi tagtuyo, hindi tagsagana. Ang mahalaga, nasa atin ang biyaya. The greatest treasure. Sa mga nandito na gustong tanggapin si Lord, kasi binigay the greatest gift, the greatest love, the greatest gift. Ang gift, hindi pinagpipilitan. Yan ay kusang tinatanggap. Sa mga gustong tanggapin si Lord, Pastor, gusto kong tanggapin yung greatest gift, si Lord Jesus Christ. At ngayong araw na to, ang buhay ko magiging more than enough at gagawin ko yung the best. Bakit? Alam ko isang araw, mawawala ako dito, pero mag-iiwan ako ng legacy. Tutulong ako sa maraming tao, ipapakita ko ang tunay na pamumuhay Kristiyano. Kung meron dito, gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan katulad ng isang magnanakaw, huwag mong sisihin ang sarili mo, ang sama-sama ko, magbabago pa ba ako? Wala nang kasinsama ng isang magnanakaw na sa krus ng Kalbaryo. Ang unang recipient, kaya para Brother Julius, pinakita talaga ng Diyos ang unang tumanggap ng kaligtasan, hindi mabait, hindi banal, kriminal. Para ipakita sa atin ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Sa mga oras na to, aba na kayo ko lahat nakapikit, meron bang gustong tanggapin ang dakilang kayamanan? The greatest treasure in life. Na kayo ko lahat nakapikit, just raise your hand. Pastor, gusto kong tanggapin. Okay, meron? Okay, praise God. Sige ho, wag ho kayong mahiya. Okay, yung mga nagtaas ng kamay, nakikita kayo ng Panginoon ha. Si Lord lang nakita sa inyo. Okay, let me pray for you, Father God. Sa mga oras na to, nakita mo ang mga kapatid nagtaas ng kamay. Nais silang tanggapin ang greatest treasure. Ito'y walang iba kundi kayo, Panginoon. Salamat for showing us dalawang klaseng treasure. Mayroon sa mundo, pero mayroon sa langit. Gusto namin yung sa langit kasi yun ang walang hanggan. Ang mundo temporal, ang langit eternal. Sa mga sandaling ito, we receive you, the Lord Jesus Christ, in our hearts, in our minds, in our spirit, in our body. And right now, Lord God, we believe and release our faith, and we believe and claim, Lord God, that blessing. And now we are sons and daughters of the living God. You have given us power. You have given us, Lord God, the authority to become children and sons of the living God. Panginoon, sa mga sandaling ito, dalangin ko, Lord, salamat sa paalala sa amin, hindi kami ang source, ikaw ang kaysa-isang source at magtatagumpay kami, Panginoon, kung kami ay mananatili sa iyo at sumunod sa iyong pinapagawa sa amin. Help us and empower us to do our duty, to fear God and to keep His commandments. We give you praise, we give you honor, and we glorify your name. In the almighty name of Jesus Christ, our Lord and King, this we pray. Amen and amen and amen. Palapakan natin si Lord. Pagkasabi, harapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, welcome to the family of God. Okay? Okay, you may be seated in the presence of the Lord.